Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto pag-usapan natin. Bakit kaya tinapos ng religious group ng Iglesia ni Cristo ang kanilang peaceful rally na dapat sana'y 3, abay naging 2 araw na lang? So, kasi meron tayong napapabalitaan, di umano mga minamahal. Syempre, let's be realistic. Kapag merong rally, syempre, requirements dyan, unang-una, pagkain. 'Di ba? Pangalawa, tubig. Pangatlo, mga logistics. Pang-apat, stage. Ano pa ba? Sound system. O, ano pa? Volunteers. O, ano pa? Transportation. Ano pa? Mga portable toilets. Ano pa, mga minamahal? Security, and coordination with the LGU. So, in short, kung magpaparally ka, sobrang mahal. 'Di ba? Ngayon, dahil ang unang araw kasi na ating nakita is umabot daw di umano, estimated ng 650,000 ang dumalo nung first day. Nung second day, when Amy Marcos dropped the bombshell, humigit kumulang 130,000 na lang ang dumalo. So, doon pa lang tinapos na ni Amy Marcos. Supposedly, di ba dapat kapag magrarally ka, ganito? First day, sabihin na lang natin, 650,000. Second day, 1 million. Third day, dapat aabot yan ng 4 na milyon. Pero supposedly, ang nangyari baliktad. Nung first day, 650 million lang ang 650,000 lang ang dumalo. And the second day, 100 plus thousand na lang. So, pakunti sila ng pakunti. At habang pakunti sila ng pakunti, mas mapapahiya ang organizer or yung religious group. Kasi sa totoo lang, yung prayer rally, 1 hour lang yan eh. Oo, lahat naman. Actually kung magdadasal si Mima, bago ko pa banggitin sa aking bibig, alam na yan ng puong may kapal. Pag linggo, nagsisimba tayo, umaabot lang ng 1 oras. Kapag nagdadasal tayo personal, umaabot lang nga lang yan, minsan 5 minuto. At bago pa natin ibuka ang ating bibig, alam na ng Diyos yung hinihingi at hinihiling natin. So, bakit kailangang umabot ng 3 days rally ang prayer rally, peaceful rally ng Iglesia ni Cristo? Ngayon, punta tayo dito sa mga di umano, allegedly. Kasi baka ang mangyayari dito maging stampy, 'di ba? Na yung nangyari sa Mindiola. Kasi meron daw pong mga successionist, 'di ba? Kinontent ko sa inyo. Kasi kahapon meron na pong mga retired general, 'di ba, na hindi pinasama ng Iglesia ni Cristo dito nga po sa kanilang rally for transparency. Kasi ayaw nga ng gulo. Baka mamaya magkaroon ng stampy kasi isang putok lang yan. Isang putok lang yan, mga minamahal. Yung mga pulis, syempre may mga dalang baril yan. Isang putok lang yan, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng gulo. At it will lead to death of the many Filipino rallyists na umattend diyan sa rally. Now, eto, sabihin man natin na hindi to totoo, etong balitang to, or sabihin na lang natin may posibilidad. Kasi sa third day rally daw, meron daw pong di umanong mga armadong grupo, retired general, ang sasali sa rally ng INC. Mapapasukan ng grupo ang rally ng Iglesia ni Cristo. That's why, lagi kong sinasabi, bakit nyo tinataboy ang mga pulis na in the first place, naka-standby lang ang mga pulis dyan, tinitingnan kayo, binabantayan kayo, 'di ba, for your security. That's the purpose kung bakit may kapulisan dyan para ma-secured ang safety ninyo. Now, dahil nga meron tayong nabalitaan na meron daw po di umanong mga successionist na dadalo sa third day rally, kaya daw po itinigil. Yun yung una nating narinig, successionist. Pag-usapan natin yung successionist. Ngayon, kapag merong successionist na naganap, mga minamahal, pwedeng mangyari yung nangyari sa Mindiola.
'di ba, na kung saan ubusan ng lahi ang nangyari. At hindi naman siguro papayag ang INC na yung kanilang mga kapatiran ay mailagay sa ganyang sitwasyon. So, kaya daw po nila itinigil ang third day rally. Although sinasabi nila na yung third day rally hindi na po itinuloy dahil pagod na daw po, pero according sa ating mga naririnig, there is a big chances and tendency na itong third day rally is papapasukin na daw po nila ang Malacanang. Dahil sabi ko nga sa inyo sa content ko kagabi, merong 4 na lagusan. Kasi meron tayong na nakuhang intel, mga minamahal. Pakita ko muna sa inyo. May nag-message sa akin. Alright. Ipakita ko yung message na kung saan merong intel na nagsabi na papasukin daw po ang 4 na pintuan ng Malacanang. Ay, nawala mga minamahal. Nawala yung ano natin, yung picture. Eto. Sabi dito, 4 na pasukan daw po sa Malacanang ang target. Yung likod po sa may ilog, galing sa Pandacan. At galing din daw po sa DPWH side sa ilalim ng tulay. Meron din daw pong nakastandby sa Altura Riles. At meron din daw po doon sa Ayala Boulevard. Yun yung narinig natin. So, kaya hindi natuloy yung third day rally dahil according sa ating mga intel, meron na pong nakaambang mga Muslim di umano, may mga Badyaw di umano, at ibang mga religious group na nakaantabay para pasukin, bombahin ang Malacanang. Ngunit nalaman natin yon, 'di ba mga minamahal? Kaya nagulat itong mga Muslim di umano at umatras. According po yan sa general na nagbigay sa atin ng information na basag ang kanilang narrative. Diba, mga minamahal? Kasi yung mga retired general na yan, merong experience, meron silang training, influence, and connection. So, it will leads to martial law kung sakali na nagkaroon ng successionist ngayong third day rally kung sakaling natuloy at nagkaroon ng putukan at mas posibleng hindi na matuloy, 'di ba, ang pinapangarap ng mga DDS na maging presidente si Sara Duterte because of martial law. Kapag merong successionist na nangyayari, mga minamahal, meron pong karapatan ng ating presidente na mag-declare ng martial law. Under Article 7, Section 18 ng 1987 Constitution, meron pong power to declare itong si President Bongbong Marcos ng martial law. Dahil nakalagay po yan sa ating konstitusyon. Ngayon, pangalawa, meron tayong pangalawang tinitingnan din kung bakit natigil di umano itong rally ng INC. Yung una, successionist. Pangalawa naman, mga minamahal, budget freeze. So, merong nagsabi sa atin na wala daw pong malinaw na accounting ang religious group. At napaka-usual daw po ng kanilang next step. So, merong impormasyon tayong nabalitaan na nag-freeze ang AMLAC sa mga suspicious movement dahil sa mga usually large funds flow na hindi tumutugma sa declared activities. So, hindi tayo nag-aakusa dito, mga minamahal. Nagtataka lang po ang publiko at yung mamamayang Pilipino. Kasi kung 3 days ang plano, pero day 1 pa lang ay nagka-leche-leche na ang logistic, abay, siguro nagkaubusan ng supply. Ibig sabihin, hindi na nila kayang pondohan ang 3-day rally. So, at kung naubos ang budget, syempre, may stop ang kanilang rally, mga minamahal. And according sa ating intel, lumalabas ang kanilang final push sa 3-day rally na tinatawag nilang peaceful rally na sugudin daw po ang Malacanang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-storm gates, magpapakita ng mass force, at magkikreate na daw po sila ng destabilization. Yes, may intel na nagsabi na planong gamitin, mga minamahal, ng mga Badyaw at Muslim community ang mag-create ng chaos para palabasin na people's uprising. Anyway hindi natin tinitira dito lahat ng Muslim. Merong iilang mga Muslim at iilang mga Badyaw na yun ang kanilang mga plano. Hindi lahat ng Muslim masama.
At hindi ko sinasabing lahat ng Muslim ay ganon din yung balak. So, mayroon lang iilan na talagang yun yung kanilang gustong planuhin at mangyari. At nakamonitor dyan, na-detect po yan ng ating intel. Once na ma-detect po yan ng AFP, PNP, ng MICA, ang planong ito, automatically they will cut the operation. Kaya hindi nakakapagtaka, 'di ba, na biglang nagkaroon ng pull out, biglang magkakaroon ng disappears, biglang nagbabago ang tono at biglang tinapos na ang 3-day na event ng rally nila. Kasi kung natuloy ang pagtatangka na yan, that would qualify as destabilization attempt. At alam yan ng mamamayang Pilipino. Pag ganyang mga galawan, hindi pinapayagan ng gobyerno. Pero mga minamahal, here's a thing. 'Di ba? Ito yung question natin at tingnan natin, 'di ba, on the other side, sino ba ang actual na organizer ng INC rally? Kasi hindi puro gobyerno ang transparency issue eh. Hindi lang din to puro politiko ang hinihingan ng accountability. Pati malalaking religious group sana, 'di ba? Kung gagawa sila ng political movement, dapat may transparency din sila. Pero tingnan nyo yung INC, 'di ba? Hindi nga natin alam kung sino yung organizer. Hindi nga natin alam kung sino yung nag-approve internally. Sino ang nag-release ng funds? Sino ang nag-manage ng logistics? Sino ang nag-utos ng dispersal? Sino ang kumausap sa LGU? Sino yung nag-apply ng permit? Sino ang nagbigay ng 3-day announcement? At sino yung nag-cut ng 3 days into 2 days na lang? So, di ba, walang malinaw na explanation, walang official na explanation, walang organizer na transparent sa mga tanong natin. So, mga minamahal, ang nangyaring rally, I think, this is underfunded, poorly organized, lack of transparency, and potential use for political pressure, and meron silang intel na implication. May funds issue sila. So, ibig sabihin, hindi spiritual gathering ang ginagawa nila, kundi political maneuvering. Ang ending, sila rin ang kumalas, sila rin ang nag-back out, sila din ang nag-shortcut, sila rin ang natakot sa posibleng consequences. So, gets ninyo mga minamahal. So, diba? Nakakapagtaka lang isipin. Alright, so kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.